Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga, as you can see in the title, ay may pagtatapatin tayo na dalawang loan application. At titingnan natin dito kung ano ba talaga yung mas maaasahan, mas mabilis mag-approve, mas maliit na interest, at kung sino dito yung mas mahaba ang pagbabayad. So ano nga ba yung dalawang OLA na to? Ito ay ang Tala at ang Maya. So Maya Easy Credit. So ayan, panoorin nyo hanggang dulo para malaman nyo nga kung ano yung kinagandahan dito at kung ano yung mas angat. So ayan, umpisahan na natin. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. At congratulations sa mga napasama sa aking community spotlight this week. So pagka nakita mo username mo dyan is, i-comment mo na sa comment section at huwag mo akong kalimutang i-PM sa Facebook page ko. So syempre, unahin na nga natin dito ang Tala application. So alam ko naman na lahat halos ng mga nangungutang is na itry na itong Tala na to. At ito nga ang pinaka-kauna-unahan kong OLA. At marami na nga ding nag-update dito dahil ngayon is pwede nang magbayad up to 61 days. So dito sa Tala, ito yung mga fees nila. Meron tong one-time processing fee na 3.99% at may service fee na 0.43% per day to. So for example, nag-loan ka ng 30 days ang pinili mo, may chance pa na mabawasan nga itong service fee mo dahil pag mas maaga kang nagbayad, mas maliit nga yung madadagdag na service fee. Pero yung one-time processing fee is naka-fix na yon at hindi nga mababawasan. So yun yung kinagandahan sa may Tala. At isa pa, pwede ding mabawasan yung loan amount mo dito or yung inutang mo dito pagka ikaw ay nakapag-refer ng link mo sa may ibang tao na kakilala mo, nakapag-loan sila for first time at nakapagbayad. So meron kang marireceive sa kanila na 200 pesos. So ayan, hindi ito ma-convert talaga na into cash tapos mawi-withdraw mo. So hindi. Ang kalakaran dito or ang mangyayari sa may mga referral na to is mababawas lang to doon sa may pinaka-existing loan mo at mababawasan yung babayaran mo. So ngayon ang i-example natin is pagka nag-loan tayo ng 12,000 pesos in 1 month, ano kaya ang mas maganda? Maya or Tala? Ano kaya yung magandang applyan sa dalawa na to? So dito nga, tinry ko sa may Tala ang 30 days at 12,000 ang uutangin natin. Meron nga siyang one-time processing fee na 478 at may service fee na 1,547. Kaya ang pinaka-total na babayaran mo sa kanila sa loob ng isang buwan ay 14,025 pesos. So kagaya na sabi ko sa inyo kanina, mas maaga kang magbayad sa may isang buwan na to. For example, 15 days pa lang ay magbabayad ka na, liliit pa itong total payment na to. Kagaya na to, pagka 15 days lang ang pinili mo, magiging 13,251 lang ang babayaran mo. So unlike dito sa may 30 days, 14K ang aabutin. So ngayon, ano naman ang downside dito sa may Tala? So dito, pagka pinaabot mo nga ng 61 days, ay sobrang laki na ng dadagdag sa'yo na service fee. So biruin nyo, dito sa may 30 days pa lang, 14K na ang aabutin. So what more pagka 61 days? So ayun, basta kagaya na sabi ko sa inyo, mas mahabang pagbabayad, mas malaking service fee ang madadagdag. Kaya ayun, nasa sa inyo pa din talaga kung gaano kahaba yung pagbabayad or yung due date na pipiliin nyo. So, yun lang yung nakikita kong downside dito sa may Tala. At kapag ikaw ay bago nga pala na maglo-loan dito, aabutin ng 1 to 3 days ang iyong account bago mo malaman kung ikaw ba ay approve or hindi. So, dito naman tayo sa may Maya. So, kung ang 12,000 pesos sa may Tala, ito ang aabutin. Sa may Maya Easy Credit naman. So, as of now nga, ako ay may limit na 14,500 sa may Maya Easy Credit. So, eto yon. So, tinry ko nga mag-loan ng 12,000 pesos at tingnan natin kung magkano ang aabutin for 1 month. Kasi dito sa may Maya Easy Credit, hindi siya, ang downside na tong unang-una is naka-fix lang siya na 1 month. Hindi mo siya pwedeng bayaran ng up to 61 days unlike sa may Tala. Pero, eto ang kinagandahan sa Maya Easy Credit. Pwede mo siyang unti-untiin ng pagbabayad at pwede ka nga ditong mag-loan ng paulit-ulit. So, hanggat hindi mo nauubos itong pinaka-available credit mo, ay pwede mo siyang i-loan ng i-loan. Pero syempre, pagka maglo-loan ka dito, make sure lang na i-advance mo yung pagbabayad mo dito. Dahil dito sa may loan ko naman, sa may personal loan, kasi meron na din akong offer sa may Maya personal loan. So, nagbayad na ako nung
March, due date ko ng March, hindi pa din siya nagre-reflect. So, ayun. Tawag pa rin ng tawag yung agent kahit na nakapagbayad na ako. So, ayun. Hindi nila nakikita agad-agad na nagbayad na agad pagka nag-advance dito sa may Maya personal loan. Pero dito sa may Maya Easy Credit, parang mas mataas yung chance na paano lumaki ang iyong credit limit is bayaran mo agad. Dahil dito is re-reflect naman agad yung binabayad mo. So, ito na nga yung aabutin ng 12,000 pesos. So, dito meron siyang service fee na 5.99% at meron siyang document stamp tax. So, ito yung kaibahan niya sa may tala. So, yung tala wala ng document tax, pero maliit lang naman. So, dito meron siya which is 7.40 at ang service fee ay 5.99% nga. Ito ay hindi rin siya naka-fix dahil yung ibang nababasa ko is mas mababa yung kanila at yung iba naman mas mataas. Pinaka-aabutin na nga ng 12K ko for 1 month is 12,726.20 lang. O, diba? Nakakaloka. Napakaganda nitong Maya Easy Credit. So, buti na lang talaga na aprobahan na ako dito, na offeran na ako. At, ayan, buo mo siyang matatanggap. So, 12,000 pesos talaga as in at mapupunta sa may Maya wallet mo. So, pag nasa Maya wallet mo na, mapupunta na siya or pwede mo siya ibang transfer papunta sa may GCash mo. Sa may tala naman, okay din siya. Buo mo din siyang makukuha. Meron lang mababawas pagka transfer mo sa my GCash. So, syempre, meron namang mga fees talaga yon. More or less 15 pesos, basta less than 20 pesos. Yun nga lang, isa pang downside dito sa may Maya Easy Credit, kailangan talagang ipakita mo na loyal ka dito sa may Maya app. Ginagamit mo kagaya ng GCash, ginagamit mo lagi. So, ako yung ginawa ko dito para ma-offeran ako agad sa may Maya Easy Credit is naglagay ako agad sa may savings. Kahit na 200 pesos, 100 pesos. Ayan, dito ako nagbabayad ng bills, nagbabuy load, nagbabank transfer. So, in short, ginagamit ko nga lahat ng features. Kaya nga siguro ako na-aprobahan agad. Pero dito, aabot din ng weeks bago ka ma-aprobahan. At depende nga pala sa'yo kung ma-build mo nga yung loyalty or yung trust dito sa may Maya app nila. Pag nakita nila na lagi mong ginagamit is mau-offeran at mau-offeran ka talaga. Dito naman sa may tala, ayan, basta maipasa mo lahat ng mga hinihingi nila at maganda yung or qualified ka talaga, in one day, pwede ka na nga talaga nilang ma-aprobahan. So ako, in one day lang na-aprobahan din ako agad dito sa may tala. Yun nga lang, mas matagal dito sa may Maya Easy Credit. So ang tanong, ano na nga ba talaga ang pinaka the best na OLA? Maya Easy Credit ba or ang Tala app? So in terms nga dito sa may pagbabayad natin, so mas lamang sa akin dito ang Maya Easy Credit. Dahil kung nakita nyo naman, ayan, naka-fix lang siya na 1 month pero still ang liit nung madadagdag doon sa may pinaka loan amount mo. Sa may 12,000 pesos, 700 plus lang yung nadagdag. Pero dito sa may tala, yung 12,000 is inabot na ng 13,000 pesos. At mas dadagdag pa to kung mas malate ka nga ng pagbabayad. So may madadagdag dyan na daily service fee. Kaya para sa akin, dito ako sa may Maya Easy Credit. So, mas okay ako talaga dito sa may Maya Easy Credit dahil isa pang good thing nito is, ayan, hanggat meron kang available na credit limit is talagang maloloan mo yan. At pagka nga ikaw ay laging advance magbayad, mas mabilis tumaas ang credit limit mo. So, kung kayo na-try nyo na yung dalawa na to, ano ba yung mas gusto nyo? Ano ba yung mas maaasahan para sa inyo? Maya ba or Tala? So, ayun, comment down below. Pero para sa akin ay kay Maya ako. So, siya ang pinaka-top 1 ko nga sa lahat ng OLA na na-try ko. So, ayun, pangalawa si Tala at pangatlo si S-Loan. Pero, syempre, nag-a-update pa din naman lahat ng mga OLA na yan. Malay natin, mas gumanda ang Tala, mas mag-update or mas humaba pa yung pagbabayad dito. Kagaya din ng Maya Easy Credit. So, ayun, malay natin humaba pa yung term ng pagbabayad sa kanila. So, ayun, hoping tayo na mas gumanda pa yung application nila, pero talagang super the best to, maaasahan yung dalawang OLA na to. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!